Ito po ang Moy TV Recaps YouTube channel, naghahatid sa inyo ng mga panibagong palabas ng natatanging primetime king of all television na si Coco Martin. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa ating channel para updated kayo sa ating pinapalabas bawat araw. Nagsalita si Miguelito sa harap ng entablado, ipinagmalaki niya ang kanyang pinag-aralan. Harvard University, aniya, sabay pasaring na hindi tulad ng iba riyan na walang pinag-aralan. Nagpatuloy sa pasaring si Miguelito, sinabing dapat iboto ang may alam, hindi ang mga mangmang. Mahahalata na tahasang pinatatamaan niya si Tanggol upang mapahiya ito sa harap ng mga tao. Oras na ni Tanggol para magsalita sa entablado, diretsahan niyang sinabi na kahit hindi siya nakapagtapos at baguhan siya sa politika, alam niya ang tunay na kalagayan at damdamin ng mga tao. Pinakita ni Tanggol ang kanyang malasakit sa masa at nagpahiwatig na panahon na para sa tunay na pagbabago, hindi lamang puro pangako at pananalita. Hindi po ako nakapagtapos sa pag-aaral pero hindi po ako mangmang. Alam ko kapag sila'y nagugutom, pagod na kami sa puro pangako, sa sistemang bulok. Panahon na para magkaroon ng pagbabago sa ating politika. Naghiyawan ang mga tao at masayang isiga ang pangalan ni Tanggol. Ngunit biglang pinigil ito ni Miguelito at sinabing wala namang laman ang utak ni Tanggol. Sumagot si Tanggol na meron at nang tanungin ni Miguelito kung saan, bigla niyang pinakita ang kanyang kamao at sinuntok si Miguelito. Binugbog niya ito hanggang hindi na makabangon na tila isang hamon sa karahasan ng politika. Meron, nasaan, ito. Samantala, dumating sina Mr. Juan at Veronica sa bahay ng mga Montenegro upang singilin ang perang matagal nang ipinangako. Humingi ng paumanhin si Don Julio sa pagkaantala, galit na galit si Mr. Juan at hinablat ang damit ni Don Julio, ngunit agad silang tinutukan ni Ramon at ng kanyang mga tauhan, kaya napilitan si Mr. Juan na bitiwan ito. Sinabi ni Veronica na dahil sa Montenegro ay nalugi sila. Nagbanta si Mr. Juan na yun na ang huling beses na magkikita sila. Nalugi lang tayo sa kanila, Lolo, this is the last time we'll see each other. Pagkaalis ni na Mr. Juan, nagalit si Ramon, sinabi niya sa kanyang ama, ganoon na lang ba yun? Sumagot si Don Julio na alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Sinundan ni Ramon sina Mr. Juan, agad siyang nakita ng mga ito at inakalang nag-iisa siya. Inutusan ni Mr. Juan ang mga tauhan na pagbabarilin si Ramon. Handa si Ramon sa lahat, agad niyang pinaikot ang kanyang mga tauhan upang harangin ang sasakyan ni na Mr. Juan at mapasok sa kanilang patibong. Sa gitna ng engkwentro, nabaril sa balikat si Veronica, dahilan upang lalong magalit si Mr. Juan. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ni Tanggol at Miguelito. Habang ipinagmamalaki ni Miguelito ang kanyang edukasyon at pinanggalingan, mas pinili naman ni Tanggol na ipakita ang puso at tunay na malasakit para sa mga mamamayan. Sa entablado ng politika, hindi sapat ang karangalan. Ang kailangan ay tunay na serbisyo at paninindigan. Samantala, sa panig ng mga Montenegro, dumarami ang mga kaaway na nais silang pabagsakin, gaya ni na Mr. Juan at Veronica. Ngunit pinakita ni Ramon na handa siyang ipaglaban ang pamilya laban sa mga banta sa pamamagitan ng matapang at maagap na aksyon. Habang papalapit ang eleksyon, mas umiigting ang tunggalian ng kapangyarihan, interes at prinsipyo. Ang tanong na ngayon, sa gitna ng politika, pagkakautang at karahasan, sino ang mananaig, ang may pangalan at diploma, o ang may puso at paninindigan? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunod at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.